Father Crispin, the PPC officers, brothers and sisters in the Lord. Once again, good morning. Will you agree with me if I say, lahat ng tao may kwento ang buhay? Sabihin mo sa katabi mo, may kwento ka. Tama ba talaga yun? Bawat tao, kahit baby pa lang, nagsisimula na may kwento ang buhay. Amen. Pero, sad to say, hindi lahat ng kwento may kwenta. Amen. So, lahat ng tao may kwento. Amen. Tama po. Pero hindi lahat ng kwento may kwenta. Hindi lahat gusto mo marinig. Hindi lahat ay kalugod-lugod malaman. Kaya, napakahalaga mga kapatid na tayo, Katoliko, nagmamahal sa Diyos, tumatanggap ng sakramento, nakikinig ng salita ng Diyos, sisikapin natin na ang bawat regalong buhay ng Diyos. Diba? Totoo pa sabihin natin, pakisabi nga po, bawat gising, blessing. So, I am blessed by the Lord today with the gift of life. Amen. Amen. With the gift of health. Amen. Amen. With the gift of faith para maging makahulugan ang Pasko. Para malaman natin na sabihin nga natin, Jesus or Christ is the reason for the season. Go. No, Christ. Christ is the reason for the season. Go. Again. So, wag natin kalimutan yon. Ang ganda ng paligid, ang saya, may handaan, maganda damit, may regaluhan. But beyond and above all this, Christ is the reason why there is Christmas. And Christ gives meaning to our lives. Isa po sa mga taong binabanggit ay ang mga pangalan ni Jesus, Jose, Maria. Nais ko pong anyayahan kayo sa pagninilay ngayon sa ating ama na si San Jose. No? Narinig po natin binasa ni Father Crispin, natagpuan si Maria nagdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Jose at si Maria ay kasado na. They are to get married. No? Sila ay meron ng kasunduan, although wala pang ritual ng kasal. Pero sa kanila, sa panahon na yun, pag nagkasundo na, sila mag-asawa na. Pero bago sila magtabi, wika nga, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Sabi dito, ng palihim na nais hiwalayan ni Jose si Maria. At sa kanyang pagtulog, dinalo siya ng anghel, Gabriel. At sinabi ang misteryong nagaganap kay Maria na ang kanyang pagbubuntis ay dala ng kapangyarihan ng Diyos at ang anak niya papangalanan niyang Emmanuel, ibig sabihin, sumasaati ng Diyos. At sabi sa Ebanghelyo, dahil sa panaginip na ito ay sinunod ni Jose ang bilin ng anghel at siya ay napakasal, sinamahan pa rin si Maria, ganong siya ay nagdadalang tao. So, ano ang kwento ni San Jose na ating matututunan sa araw na ito? So, spell po natin, paki-spell nga po yung pangalang Jose. Go! J. Okay. These are the words that we are to meditate on. J stand for just, justice, just. O for obedient,
S for silent, and E for empathy. Ano po ang ulit? Ano ang letter J? Just. Letter O? Letter S. Letter E. Hindi ho Elmer. No? Empathy. Okay. Just. Di ba po pag meron pong image Lady Justice, nakikita niyo po ba yon? Siya ay blindfolded at meron siyang hawak na timbangan. Di po ba? Yung Lady Justice, makikita niyo po na blindfold, puti ang damit niya, at may hawak siyang timbangan. Bakit po nakatakip ang mata? Hindi dahil ang hustisya ay bulag. Ang ibig sabihin ay wala siyang kinikilingan. Wala siyang tinitingnan. Kung hindi, kung ano ang patas, kung ano ang nararapat. Amen. So, pag sinabi natin si Saint Joseph is a just man, ibig sabihin, ibinibigay niya ang para sa Diyos. Halimbawa, kayo po, if you are a just Catholic, tatanungin pa ba kung magsisimba ka tuwing linggo o hindi? Hindi na. If you are just, makatarungan ka, magsisimba ka tuwing linggo. Hindi lang tuwing simbang, iba nga simbang gabi, nagiging zumbang gabi. Patay ka. No? So, tatanungin, magpapasko, magsisimbang gabi ka ba? Tinatanong pa ba yon? Ikaw binigyan ng buhay, ikaw binigyan ng lakas, ikaw binigyan ng pananampalataya, itatanong mo pa ba yon? Na dapat magsimba? Bakit ka dapat magsimba? Yun ang patay, ipinapasok sa simbahan, nagsisimba. Kung yung patay isinisimba, anong gagawin ng buhay? Kaya kayo, pag hindi kayo nagsisimba, you're not becoming just. Imagine mo, binigyan kita ng buhay, binigyan kita ng lakas, ang daming pwedeng mamatay noong COVID. Bakit mga doktor pa, mga kaibigan pong heart doctor ko namatay sa kakastingin sa pasyente. Pwede ko sabihin, Lord, ang dami naman pwedeng mamatay sa Aritaw, bakit yung doktor pa? Yung doktor na tatay, doktor na anak, namatay. Bakit? Taking care of the patient. God does not deliver. God does not take our life away yet. Lalo na po sa senior citizens. Huwag ho natin pahirap. Pag namatay tayo, huwag natin pahirapang magdasal, yung magdadasal para sa atin kasi mabuting tao na tayo because we are just. Hindi yung kinakailangan pang lumuha ng bato ang kamag-anak natin dahil alam natin makasalanan ka, hindi ka kumikilala sa Diyos, Katoliko ka naman, pero wala kang pakikipagkapwa-tao. Kaya your presence in this church is not for God. Baka sabihin natin, Lord nagsimba ako Lord nagbigay ako At sabi ni Lord, talaga? Sige, kwentahan tayo. Magkano ang buhay? Magkano ang lakas? Magkano ang ganda ng pamilya? Magkano hindi nawala ng bubong ng bahay nang dumating si Yuan? Hindi, magkwenta kayo. Joseph is just. Makatarungan. Ibinibigay niya para sa Diyos. At ibinibigay ng Diyos ang para sa Kanya. Just. Obedient. Pag sinabi na, di ba, balak niya, bakit niya hihiwalayan si Mama Mary? Pero sa huli, sumunod siya. Tanong, sumunod siya. Tatanungin ko po kayo, naiintindihan kaya niyang 100% ang sinabi ng angel? Yes or no? Yes. Mali ang sagot. Hindi ho. Mama Mary, tanong ni Mama Mary,
Mama Mary, magbubuntis ka. Ha? Paano mangyayari iyon? Misteryo, dalaga ako. Sabi naman ni Joseph, Joseph, buntis si Mama Mary. Ha? Hindi pa naman kami nagtatabi. Si Zachariah, yung matandang asawa na 65, 70 years old, buntis. Ha? Paano nangyari yon? So, sa Biblia, ang mga pangunahing tao, hindi nila lahat naiintindihan. Pero sa Diyos, pag mayroon po pala kayong pananampalataya, you will not understand the mystery of life 100%. But you are capable of obeying 100%. Mahusay ba kayo sa math? Hindi. Ako din hindi. Hindi ko na iniintindi kung ano bang sa daming math. Pero I trust God. Sabi nga po ni isang manunulat, please repeat after me. I do not know what the future holds for me. Go. Ulit. I do not know what the future holds for me. But I do know who holds the future. Di ba yung Santo Niño may hawak na mundo? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa mundo. Pero alam ko kung sino ang may hawak ng mundo. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Pero alam ko kung sino may-ari ng ang Diyos. That is Joseph. Hindi ko po alam, Panginoon. Si Mama Mary, hindi ko rin po alam, Panginoon. Pero susunod ako. Just obedient. You cannot obey without faith. Faith does not mean 100% understanding. But faith is 100% trusting. Amen. Silent. Yan. Silent siya, hindi dahil silensyo si Joseph. Alam niyo po si Saint Joseph, wala po masyadong maraming salita. Napakatahimik. Napakatahimik na tao. Malalim na tao. Totoo pala yun. Yung mga taong malalalim, tatay na malalim, nanay na malalim, madalang magsalita. Yung daldal ng daldal, walang sinasabi. Kaya iwasan maging madaldal. Iwasan maging sit-sit. Iwasan maging rumor monger. No? Silent siya. Silent po bakit? Hindi dahil sarado ang bibig, kung hindi bukas ang puso. Ulitin ko po. He is a silent man. Not because he has closed lip. Silent because he has an open heart. Amen. When your heart is open, you could hear. Itong tenga, naririnig yung kayo po, naririnig nyo ngayon ang sinasabi ko kasi may tenga. Pero, no, pag tayo po nagdarasal, katulad po ngayon, we are celebrating the Eucharist. Nagdarasal tayo, naririnig ng Diyos. Amen. Lahat po, lumuhod, nagsindi ng kandila. We don't need to say anything. God hears. If God hears us, tanong, naman tayo makikinig sa Diyos? Ulitin ko po, when we sing, when we kneel, when we say a word, when we bow our head, when we lit a candle, when we incense, God hears. Question is, there is no problem with God listening. Ang problem is with us. Kailan tayo makikinig? When we pray, God hears. When we read the Bible, God speaks. Nakita niyo habang binabasa ni Father Crispin, yung mga server, nakatayo, iniilawan. Bakit?
Kasi pag babasa ka ng salita ng Diyos, may ilaw sa tainga, may ilaw sa mata, may ilaw sa isip, may ilaw sa puso. Kaya, dapat nagbabasa ng Biblia. Bakit? Ang Biblia ay sulat pag-ibig ng Diyos. Hindi bubukas ang puso kapag walang salita ng Diyos. Si San Jose, silent. Ulitin ko po, silent does not mean closed lip. Silent means open heart to the Word of God. And this is what we need. Lalo na sa Pilipinas. Binyag may kantahan, kasalan may kantahan, kumpilan may kantahan, pati ba naman patay? Patay, patay, patay. Ang ingay sa patay. Wala nang katahimikan. Kaya dapat ang pare, he maintains the silence within the church. Para pagpunta rito, hindi maingay ang koro, na hindi sila nagpa-practice bago magmisa, magpa-practice sa labas, hindi sa loob ng simbahan, that all of us may have silence before the Mass. You enter into silence when you bow your head. You enter into silence when you come to church before Mass and pray. You enter into silence when you bow your head and invite God, come to my heart, O God. And that is Saint Joseph. Silent man, a deep man, just, obedient, silent. Most of all, letter E, emphatic. Emphatic. Ano po yung alam niyo po, pag sinabi pa lang pakisabi nga po, empathy. Sympathy. Yung sympathy, nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Empathy, nauunawaan ko kung bakit ka galit. Kasi naranasan ko na yan. So ulit, sympathy, naawa ako, may namatay. Empathy, damang-dama ko kasi namatayan din ako. Damang-dama ko kasi iniwan din ako ng asawa. Damang-daman ako kasi bumagsak din ako sa exam. Damang-dama ko kasi inaway din ako ng biyanang ko. Damang-dama ko kasi nagka-problema din ako. Pareho tayo. Una, hindi ko naranasan yan, pero naawa ko sa iyo. Pangalawa, empathy, naranasan ko na yan, kaya naiintindihan kita. Yung po si Saint Joseph, naawa, umunawa. Pakisabi nga po, awa at unawa. Pero kay St. Joseph, di ba ganun tayo? May na-aksidente. Dito, ang dadala sa aksidente. Naku, nakakaawa. At tas unawa, awa, naramdaman. Unawa, naintindihan. Alam mo, ganun po tayo, di ba? Meron po tayong gift giving, no? Sana po yung mga inaalay natin para sa gift giving. Pero pag nag-gift giving ka, di ba, awa, unawa, ang pangatlo, gawa. Amen. Hindi pwedeng awa lang. Sabi mo, Lord, maawa. Pag kayo humingi ng awa sa Diyos, gusto ba nyo na unawain kayo ng Diyos? Yes or no? Gusto ba nyong gumawa ng Diyos ng paraan para ma-resolve ang problema natin? Yes or no? So tama pa sabihin, awa, unawa lang o awa, unawa, gawa? Ano dapat? Awa, unawa o awa, unawa, gawa? Ulit. Awa, unawa, gawa. Sino? Taas ang kamay. Sino ang gustong sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, bahala ka sa buhay mo. So ulit, tama bang gusto natin sagutin ni Lord ang dasal natin? Alam nyo,
ang tugon sa dasal mo ay tugon mo sa kapwa mo. Kaya yung hindi tinutugunan yung dasal, kasi hindi ka tumutugon. Hanggang unawa ka lang. Naawa ako. Ano ginawa mo? Naawa ako. Ano pa? Awa ako. Ano pa? Wa. Ano pa? A. Mali po yun. Saint Joseph, may awa, may unawa, at may gawa. Kaya pinakasalan niya si Mama Mary. Kaya nga, siya ang tagapagligtas ni Jesus at Maria. You want the blessing of the Lord? I asked you, do you want the blessing of the Lord? Every day? Every single minute of the day? Then, share the blessing. The key of blessing is in giving. Kaya bawal po, dapat maalis po ang katagang ang Ilocano kuripot. Di ba? Kataga po natin yun. Taga saan ka? Ilocos. Ay, kaya pala kuripot eh. Huwag po natin gawin yun. Huwag natin panindigang kuripot tayo. Ang sama. Ulitin ko. Magkano ang buhay? Magkano ang lakas? Magkano ang malusog na anak? Magkano ang bahay na hindi nasira? Magkano ang kagandahan ng kapaligiran? Ang lamig natin, sa Nueva Ecija ngayon, init na init sila. Kaya bakit hindi natin ipagtatanggol ang bundukan? Kapag meron sa atin na nais ang kabundukan masira, bahala ang Diyos sa buhay mo at buhay ng iyong mga kamag-anak. Can you imagine? This mountain is like the hand of God, the arm of God embracing all of us. These mountains embrace us. Why won't we embrace the same mountain giving us cool air and green? So ulit po, the Mass, the Simbang Gabi is not just a ritual. It is meant for us to be converted and be transformed as genuine Catholics. Just like Saint Joseph, obedient like Saint Joseph, silent like Saint Joseph, emphatic like Saint Joseph. As we move on to our celebration, I may invite you to please open your heart even more. Invite Jesus to come to our hearts, because it is only when we invite Jesus to come into our heart that we could change and change for the better. Amen.